Alam naman natin na sa mundo nga ng anime ay ang inaabangan talaga nating mga manunood. Ay hindi lang ang storya ng bawat anime na pinapanood natin, kundi ang mga ultimate technique nga na pinapamalas ng bawat character o bida sa iba't ibang anime na pinapanood natin. Nandyan ang Super Saiyan ni Goku, Baryon Mode ni Naruto at marami pang iba. Pero ang anime nga na ito ay may ultimate technique na sobrang kakaiba talaga sa bawat anime na nakasanayan nating mga manunood. Dahil ang anime nga na ito ay ang bawat character nga dito ay kayang gumawa ng domain expansion. Yes mga katropa, kayang gumawa ng isang espasyo na kayo lang dalawa o higit pa. Ang mga bawat character na nandito sa anime na ito. Kaya sa video nga na ito ay ating tatalakayin ng top 15 strongest domain expansion in Jujutsu Kaisen. Pero bago nga tayo magsimula ay syempre kung magustuhan mo nga itong video na ito ay pwede ba ako makahingi ng like at share mo katropa? Para mas madami pa makakita ng video na ito. At kung netripan mo talaga katropa ang video na ito at gusto mo subaybayan ang bawat video na gagawin ko ay mangyaring, pwede din ba ako makahingi ng subscribe mo katropa? Tara at magsimula na nga tayo. 15. Yuki's Domain Expansion. Ang domain expansion nga na ito ay pagmamayari nga ni Yuki Tsukumo. Hindi nga ni-reveal sa atin kung ano nga ba ang name ng domain expansion ni Yuki Tsukumo. Pero pinakita naman sa atin ito kung paano nga ba ito gumagana. During sa laban niya kay Kenjaku ay pinakita nga sa atin ang domain expansion na ito. Na kaya nga nito magland ng sobrang lakas ng mga atake at ang pinaka-highlight nga dito ay kaya nga din gumawa ni Yuki Tsukumo ng black hole. Na kaya nga daw mangwasak ng kahit ano, even nga daw ang buong mundo. 14. Dagon's Domain Expansion. Si Dagon nga ay isang cursed spirit na may level ng special grade kaya niya nga din gumawa ng domain expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Dagon ay Horizon of the Captivating Skanda. Ang abilidad nga ng domain expansion na ito ay kaya nga nito lumikha ng isang literal na beach. Yes, kaya nga ni Dagon gumawa ng domain expansion na ang lugar nga nito ay isang payapa at parang nasa isa ka lang na bakasyon. Pero dito ito mas mapanganib at mas nakakatakot. Despite na payapa ang lugar na ito ay ang abilidad naman ng domain expansion ni Dagon ay kaya nga nito mamanipulahin ang bawat nasasakupan niya dahil kaya nga niya magpalabas ng mga piranha at iba't ibang creature na hindi maintindihan. Ito nga ang dahilan kung bakit muntikan nang mamatay sila Maki Zenin, Megumi, Kento Nenomi, at Naobito Zenin. Kung hindi lang dumating ang gifted ng superhuman body o heavenly restriction, ay paniguradong patay na silang lahat. 13. Yorozu's Domain Expansion. Si Yorozu ay isang incarnated sorcerer. Kilala nga bilang isang babae na baliw kay Sukuna. Back Heian era si Yorozu ay may malalim na pagkagusto kay Sukuna. Ang name nga ng domain expansion ni Yorozu ay Threefold Affliction. Ang abilidad nga nito ay kaya nga nito gumawa ng malaking sphere at ang sphere nga na ito ay kaya nga dumurog sa lahat ng madadaanan nito. Same nga ito kay Yuki Tsukumo pero para sa akin mas deadly nga ang abilidad ni Yuki Tsukumo kumpara kay Yorozu dahil kay Yuki nga ay black hole at kay Yorozu naman ay isang ordinaryong sphere lamang. Pero kahit na ganun nga ay malakas pada naman ito mga katropa, sadyang mas malakas lang talaga ang domain expansion ni Yuki Tsukumo. 12. Hiromi Higuruma's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Higuruma ay Deadly Sentencing. Ang abilidad nga nito ay nakabase sa nagawa mong kasalanan o mga kaso mo. Yes mga katropa, ang domain expansion kasi ni Higuruma ay parang isang korte na kung saan ay lilitisin ka. Gumagana ang domain expansion na ito kung ang taong aakusahan ay guilty. At ang magiging parusa naman nito ay nakadepende din kung ikaw ba ay guilty o not guilty. Kung hindi nga guilty ay ang maaaring ang parusa lang nito ay ang pagkuha lang ng curse technique mo. Pero kung ikaw naman ay guilty o napatunayan na ang inakusa sa'yo ay napatunayan na nagawa mo ay, ang parusa naman nito ay kamatayan. Pero kung hindi man magtagumpay si Higuruma na tanggalin ang curse technique mo or parusahan ka ng kamatayan, ay kung sa tingin mo dyan na natatapos ang kalbaryo mo, ay dyan ka nagkakamali. Dahil pag natapos nga ang domain expansion ni Higuruma ay may ibibigay nga ang Judger o ang Shikigami ni Higuruma sa domain niya. Ang ibibigay nga nito ay ang Executioner Sword na kahit ikaw pa si Sukuna ay talagang tapos ka once na masaksak ka ng Executioner Sword. 11. Naoya Zenin's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Naoya ay Time Cell Moon Palace. Matapos mapatay ni Maki si Naoya during sa pagmassacre nito sa buong Zenin clan ay bumalik si Naoya. Bilang isang vengeful cursed spirit na ang tanging goal lang nito ay mapatay si Maki, spoiler alert. Yung time pala na natalo ni Maki si Naoya ay nakasurvive pala ito at hindi tuluyang napatay ni Maki. Dahil bumalik pala si Naoya sa household ng Zenin pero nandun din pala ang ina ni Maki na. Malalaman nating isang normal na tao at hindi ito isang sorcerer.
Kaya yung once nga na sinaksak ng ina ni Maki si Naoya ay ang kutsilyo nga na ginamit ng ina ni Maki, ay walang nakalagay na curse energy. Kaya ayon ang dahilan kung bakit bumalik si Naoya hindi bilang isang tao kundi bilang isang vengeful cursed spirit na ang tanging goal lang ay tapusin si Maki. By the way, ang abilidad pala ng domain expansion ni Naoya ay kailangan ka nga sumunod sa bawat kilos ng 24 frames per second. At kung hindi ka nga makasunod ay may sure hit effect ka nga na matatanggap sa bawat den na pagkakamali mo. Kung nasunod mo nga ang bawat required na movements na kailangan mong sundan ay kung akala mo nga ay ligtas ka na at sa tingin mo ay basic lang ay counter ang domain expansion na ito, ay dyan ka nagkakamali dahil kahit nga bawat cell mo sa katawan ay kailangan din sumunod. 10. Smallpox Daytize Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ng smallpox na ito ay Graveyard Domain. Ang abilidad nga ng domain expansion na ito ay kaya ka nga i-trap sa isang coffin. Na pwede ka nga daganan ng malaking bato, or pwede din na i-infect ka muna ng cursed spirit na ito hanggang sa manghina ka at tuluyang tumapos sa'yo. 9. Megumi Fushiguro's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion na ito ay Chimera Shadow Garden. Ang abilidad ng domain expansion na ito ay despite yung time na inactivate ito ni Megumi. Kahit hindi pa nga ito perfect ay deadly pa din itong maituturing. Dahil ang kakayahan lang naman ng domain expansion na ito ay kaya nga nito ay enhance ang bawat abilidad ng Shikigami na na-summon na noon ni Megumi. 8. Jogo's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion na ito ay Coffin of the Iron Curtain. Ang abilidad nga ng domain expansion na ito ay kaya nga nito gumawa o mamanipulate ang environment at baguhin sa literal na nag-aalburotong bulkan. Ang kakayahan nga ng domain expansion ni Jogo ay may pagkakahalintulad sa nag-aalburotong bulkan na malapit ng pumutok. 7. Yuta's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Yuta ay Authentic Mutual Love. Ang abilidad nga ng domain expansion na ito ay may pagkakahalintulad sa copy curse technique niya. Dahil ang itsura nga ng domain expansion na ito ay may mga nakatusok na sword. At ang mga bawat sword nga na ito ay may unique na abilidad na mga naka-imbue na nakopy nga ni Yuta sa bawat sorcerer na nakalaban niya before. So ang ibig sabihin ng kahit anong sword nga ang kunin ni Yuta sa loob ng domain niya, ay magagamit niya para lang sa paggamit niya sa copy curse technique niya. 6. Hakari's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Hakari ay ang Idle Death Gamble. Ang domain expansion na ito ay hindi deadly dahil ang upper ends nga ng domain na ito ay isang giant pachinko machine kaya ko nga nasabi na hindi deadly ang domain na ito dahil ang domain na ito ay nakabase lang sa swerte ng user ng domain expansion na ito katropa. Yes, ibig kong sabihin may roulette ito na tawaging pachinko machine. Ang machine na ito ay nagbibigay ng unique ability sa user sa bawat spin nito. Halimbawa na lang nang nag-spin ito at napunta kay Hakari ang jackpot sa spin. Bibigyan si Hakari ng unique ability, it's either maging immortal o hindi nauubusan ng curse energy. Sa tamang duration ng oras nito. O hindi nga deadly ang domain expansion na ito pero maituturing pa din itong malakas dahil isipin mo na lang may kalaban kang parang naka-cheat. Na nagiging immortal o hindi nauubusan ng curse energy sa loob ng 10 minutes, di ba napakadaya nun? 5. Maito's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Maito ay ang Self-Embodiment of Perfection. Ang upper ends nga ng domain expansion na ito ay napapalibutan nga si Maito ng mga napakadaming mga kamay. Ang abilidad nga ng domain expansion na ito ay kaya ka nga atakihin ni Maito nang hindi ka hinahawakan. Dahil basta nasa loob ka nga ng domain expansion niya ay talagang checkmate ka nga. Sapagkat ang curse technique kasi ni Maito ay kaya niyang i-reshape o baguhin ang soul ng normal na tao. At maging isang curse spirit o pwede ka din naman niyang tapusin agad gaya na lang ng ginawa niya kay Nanami sa Shibuya. 4. Kenjaku's Domain Expansion. Ang name nga ng domain ni Kenjaku ay Womb Profusion. Ang abilidad nga ng domain expansion na ito ay pinagsasama-sama ni Kenjaku. Ang lahat ng mga curse spirit na naabsorb niya at lilikha nga siya. Nang isang literal na maliit na parang dense sphere na inaatake niya sa kalaban niya ang tawag nga dito ay Uzumaki, ito nga din ang dahilan kung bakit natapos ang buhay ni Yuki Tsukumo. 3. Sukune's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Sukuna ay Malevolent Shrine. Ang upper ends nga nito ay may isang higanteng shrine sa gitna ng domain na ito at may higanteng bibig nga din ang shrine na ito. Ang abilidad nga ng domain expansion ni Sukuna ay kaya nga niya magbigay ng mga atake na tinatawag na Dismantle at Cleave. Ang Dismantle at Cleave ay isang invisible o hindi nakikita yes mga katropa. Tatagteren ka nga paulit-ulit ni Sukuna sa loob ng domain expansion niya hanggang sa bawian ka ng buhay.
Well, sa mga hindi pala nakakaalam mga katropa, ang domain expansion nga ni Sukuna at Kenjaku ay isang barrierless domain o walang harang o espasyo na maituturing na nakakulong ka sa loob mismo. 2. Satoru Gojo's Domain Expansion. Ang name nga ng domain expansion ni Gojo ay Unlimited Void. At ang abilidad nga nito ay kaya ka nga ng domain expansion na ito na mawala sa wisyo ng ilang segundo. Lalagyan ka nga niya sa utak mo ng napakadaming information na hindi naman talaga nag-e-exist sa real world. At habang tulala ka nga sa ilang segundo ay dun ka na nga niya tatapusin, at ang huli nga ay ang 1. Ang domain expansion ni Yuji Itadori. Ang domain expansion nga ni Yuji ay hindi din delikado o nakakamatay. Kagaya ng domain expansion ability ni Hakari. Hanggang ngayon nga ay hindi pa din na nire-reveal sa atin kung ano nga ba ang name ng domain expansion ni Yuji. Pero binigyan naman tayo ng hint kung ano nga ba ito talaga. Dahil ang domain expansion ni Yuji mga katropa ay literal na tanging alaala lamang ni Yuji ang makikita mo sa loob nito. Kagaya ng train station kung saan sumasakay at naghihintay si Yuji pagpapasok siya sa school niya. At ang lugar kung saan siya nakatira noon, may hahalin tulad nga ang abilidad ng domain ni Yuji kay Naruto. Bakit? Dahil alam naman natin na may kakayahan nga si Naruto na maging kakampi ang kalaban. Kahit gaano pa ito kasama. Ang tawag nga natin dito ay Talk no Jutsu. Hindi ko na kailangan pa ipaliwanag kung ano ang Talk no Jutsu dahil hindi naman ito Naruto mga katropa. Basta alam ko naman na alam nyo ang Talk no Jutsu. So yun na nga parang ganun nga gumagana ang domain expansion ni Yuji. Pilit niyang kinukumbinsi si Sukuna. Pero alam naman natin na hindi nga ito gagana kay Sukuna. Kahit magtulong pa sila ni Yuji at Naruto. Pero kahit nga ganun ay may kakayahan nga si Yuji na tapusin si Sukuna. Dahil may abilidad nga si Yuji na kaya niyang ma-damage ang hindi lang ang physical na katawan ng kalaban niya. Kundi damay na nga din dito ang mismong soul ng kalaban niya, ibig sabihin si Yuji talaga ang counter dito kay Sukuna dahil wala naman physical na katawan si Sukuna mga katropa diba? Dahil isa nga siyang curses. Kaya talagang tapos nga siya kay Yuji mga tropa. So ayun nga ang top 15 strongest domain expansion in Jujutsu Kaisen. Mga katropa sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, pero siguro dito muna ako magpapaalam maraming salamat sa panonood nyo mga katropa, pero yun lang peace out.